Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang... Thank you. Hindi pa ho ako makamove on sa mga pagpapalang aking natanggap simula pa kaninang umaga. Amen? Amen. Ang una pong pagpapala ay yung makita ko ang ating maganda at napaka-strategic na iglesia, strategically located na iglesia ang ating Area G. Amen? Amen. Noong ako po ay anyayahan ni Sir Andrew Burrows na upang hati po ng tinapay ng buhay ngayong umaga, ang sabi ko po ay paano pumunta sa Area G. Ako po'y 5 taon na sa Cavite. Ay hindi ko pa po talaga nararating ang Area G. Isang malaking kalugihan para sa akin. Ako po'y ngayon lamang nakarating sa Area G. Brother Yor, Sir Yor. Kaya sabi ko Sir, kaya hayaman po. Paano po pumunta ng Area G? Sinabi po sa akin ni Pastor Andrew, ito daw sa halip po ako'y pupuntang kadiwa, ay syempre ikakaliwa. Ayan. So, ako naman po naging overconfident. Hindi na ako nagtanong paano ko, anong landmark, anong makikita ko dapat na palatandaan, Area G na. Sapagkat sabi ko, Area G ay ito ay kilalang kilala sa Dasma, kaya hindi na ako maliligaw. Ano po? At, pero ganun pa man kanina, hinanap ko sa Google dahil, syempre po gusto ko maging confident. Tinulungan ako ng aking asawa na ma-determine o ma-identify ang lugar. Hindi ko po na-imagine na ganito, pero alam ko po yung Town and Country Club. So, na ako po nandoon sabi ko doon sa traffic enforcer, saan po yung jeep na papuntang Area G? Abay, sa harapan ko lamang pala, doon sa Congressional Avenue. Yan po yan. Ay, saan po yung Seventh-day Adventist Church? Ay, basta ako kayo sumakay. Ay, di ako'y sumakay na. Abay, ako'y tingin-tingin sa magkabilang panig ng kalye. Hindi ko po kasi alam kung saan, kung kaliwa o kanan. Sabi ko, Lord, bahala na kayo. Basta ako ganaman. Tanda ko na bagang aray ako na may maliligaw pa. Ay, di ako po sumakay sa jeep. Ayan, tapos sabi, ganyan ako nagyan. Sabi ko, di ba ako magtanong doon sa jeep dahil para ako na lang yung sakay, ang layo ng driver. Sabi ko, sige, basta bahala na, basta, ito daw ay, ako'y makakarating doon, alam ko, ang banal na Espiritu tutulong sa akin. Kaya ayan po, ako'y nakaparito, ay nakita ko pa, sa Google pa lang po, nakita ko na napakaganda na ako po yung sa ating iglesia sapagkat napakaganda po ng lokasyon. Amen? Amen. Napakagandang center of influence. Ang tawag na po natin dito ay highly commercialized o urbanized. Basta po, napakaganda ng ating lokasyon, napakaganda ng ating iglesia, may aircon. Ano po, maganda doon sa likod. Nakita ko po kanina, ako po'y blessed na blessed. Amen? Amen. Tapos po ay, kaya ko po sinasabing blessed na blessed, ay, napakamahal na ho ng lupa dito sa Dasma. Tama po, mali. Ang makasecure
malaking biyaya. Amen? Kung kaya tayo po'y laging magpasalamat sa Panginoon, magpasalamat tayo sa leadership ng ating iglesia. Gusto ko pong bigyang pugay ang ating leadership ng iglesia, ang lahat po ng mga miyembro, sapagkat kayo po ay sumasamba sa isang simbahang nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. Isang simbahan, isang iglesia na napakadaling magpakita ng pagmamahal sapagkat kitang-kita tayo ng mga tao, ng ating kapwa sa lugar na ito. Amen? Amen. First blessing. Second blessing. Ano po? Pagdating ko po dito, abay, marami pala akong kakilala. Ay, hindi ko naman akalain. Ay, sabi ko, narinig pala, si Ma'am Freya, si Ma'am Doralyn, abay, talaga naman. Si Ma'am Sharon, si Ma'am Sharon, ay taga-Rini nga pala. At marami pa, Ma'am Evelyn, ayan. Saan pa? Ang iba ko pang nakita kanina at baka naman ako ay makaligwit ng pangalan, nakakahiya naman. At pag-upo ko ay napaka-friendly naman na akin nakatabi si Ma'am Seni. Ayan, ay taga South Central pala. Ay ako'y galing doon. Ayan, kaya kami nagkakantuan ni Ma'am Seni. Tapos nakita ko po mga kabataan. Ayan, napakauhusay. At talaga naman, ay ako po'y mag-interview mo ng kaunti. Yun yung mga nagbabayolin din. Kita ko ay walang kopya. Ano po yun, sir? Sa ulado. Ay, ang galing. Sa ulado, walang nota, may uwido. Ay, ang galing, nota at uwido. Naku po, i-treasure po natin o alagaan ang ating human resources, ang ating napakabuti at napakahuhusay na ating pong mga kaanib ng iglesia sapagkat tayo po, ito pong sa Area G, naniniwala ko isa itong iglesia na tatapos sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan, opo. Pangatlong blessing. Ayan. Ako po ay tuwang-tuwa na magbabahagi ng tinapay ng buhay. Ready po ba kayo hanggang alas 2 ng tanghali? Amen. Parusa na ho yun. Siguro po pipilitin po natin makapag-aral ng hindi naman ang ating tiyan ay sasakit. Ano po? Kaya akin pong itinuturing na isang napakalaking katuwaan, kaligayahan, at pribileyo na makapagsalita sa inyo. Patawad po na ako lamang kami tatlong butil. Ama, ina, anak. Ano ho? Ako po ay nandito, ang aking anak, ang asawa ay nasa guyong-guyong, alam nyo gahuyaw. Guyong-guyong ng Bailen. Ano, sir? Yan, si Sir Elder. Ano po, ayan. Guyong-guyong. Ay, pagkalayaw, ay di yan. Doon ho, ang akin naman hong anak, ay di na doon sa ayas, tatlong butel, ay hiwa-hiwalay pa. Ano ho? Bagaman gayon, ay ako po'y natutuwa na makasama nyo ngayong umaga. Seryor, si Ma'am Dayan po ay nami-miss ko na. Si Ma'am Dayan pala ay ako po'y tuwa kasi siya ay nagdadalang tao. Ma'am Dayan ay ako'y natutuwa para sa iyo, Seryor. Ayan. Mag-aaral po tayo ngayon ng Lucas 5:1 hanggang 11. Kung tayo po ay may mga banal na kasulatan, atin pong sabay-sabay na basahin. Lucas 5. So it was, babasahin ko na lang po sa Tagalog, pasensya na po kung mali-mali ang translation ko. Nagkagayon nga na ang karamihan ay nagsisiksikan kay Jesus upang makinig ng salita ng Diyos. Kung kaya't si Jesus ay tumindig nandoon sa may lake ng Genesaret. At nakita niya ang dalawang bangka na nakahimpil sa may lawa. Ngunit ang mga mangingisda ay wala doon sa bangka. Yung pala'y naguhugas na ng kanilang mga lambat. At ang Panginoon ay sumampa
Kung alam niyo naman po sumampa, umakyat sa isa sa mga bangka na iyon ay pag-aari ni Simon. At sinabi niya kay Simon, pwede bang ang bangka ilayo-layo para itong mga tao ay hindi naman mabasa ang paa sapagkat malapit na sa tubig ang mga tao sa kadamihan. At siya ay umupo at tinuruan ang mga tao mula sa bangka. Gusto ko po makita nyo ang senaryo ng ating kasaysayan. Narito po ang Panginoong Jesus. Napapaligiran ng maraming mga tao. Mas marami pa po sa atin ngayon. Siguro mga 1,000 beses nito. Yan, siguro mga 5,000 tao. Ay, ang description ni Lucas ay nagsisiksikan. Pwede ka namang magsiksikan ng kakaunti. Ay, di syempre, siksika, di marami. Siksika. Ay, ang sabi ay, kahit nga ang Panginoon ay siniksik na. Kaya sabi ng Panginoon, ay, Pedro, gawan mo ko ng paraan na ako naman ay makikita ng mga tao sapagkat mahal ko sila. Sila ay gusto kong makarinig. Ay, naku po, yung mga taong yun ay galing pa ho ng mga bundok. Napakinggan lang nilang pangalang Jesus na napakagaling magsalita. Walang sinasabing walang kwenta. Lahat po ay may kwenta. Ang kwento niya ay may kwenta. At pagkatapos po ang ating Panginoong Jesus na ito ay nagpapagaling pa ng may sakit. Kaya sino naman hindi pupunta? Kaya pag ang Panginoong Jesus ay nabalitaan nasa ganito, nasa lugar na ganito, nagpapagaling ng may sakit, hugos! Alam niyo yung hugos? Hugos sa mga tao. Gaod ang mga tao. Ayan. At talaga namang pupunta sa Panginoong Jesus kahit na magkanda gutom. Uhaw na uhaw ang mga tao. Bakit po kaya nung mga panahong yon ang bansang Palestina bansa ng Panginoong Jesus mismo, bansa ng mga Hudyo, ay sakop ng Roma. Parang kumbaga ngayon tayo, bagaman wala nang nakakaalam nito sa atin ngayon, sa ang Pilipinas, sakop noon ng Espanya, tapos sakop ng Amerikano, tapos sakop pa ng Japan. Ay di ito naman lugar ng Panginoong Jesus ay sakop ng Roman Empire o ng Roma, imperyo ng Roma, karya ng Roma. Ang karya ng Roma ay nagpapabigat ng lubha sa mga Hudyo na bayan ng Panginoong Jesus. Bukod sa sila ay nagbibigay ng malaking tax sa mga Hudyo na kailangan mong bayaran. Ang mga Hudyo, ay umaasa na may isang Mesiyas na darating. Itatalsik ang imperyo ng Roma at sila pa rin ang tatanghaling lahing hirang, sila rin ang number 1. Sabi ng mga Hudyo, kapag ang Panginoong Jesus, kapag ang Mesiyas ay dumating, hindi nila kinikilalang Mesiyas ang Panginoong Jesus. Pagka dumating, ay tatalsik ang Roma at kami na ang tatanghaling world power. Kaya gustong-gusto nila na makarinig mula sa isang tao na magbabangon sa kanila mula sa pagkaalipin ng Roma at pagkatapos sila ang magiging world power. Magtatayo ng isang kingly kingdom ang sino mang Mesiyas na darating. Pagkatapos, ang mga tao, ang Hudyo ay talaga pong special race. Ngayon, hindi naman ganito. Hindi ganyan ang layunin ng Panginoon kaya siya pumunta dito sa lupa. Hindi kingly kingdom, kundi kingdom of grace ang kanyang itatayo. Ngunit ang isipan ng mga apostol ng sinumang susunod sa kanya ay itong ang Panginoong Jesus na ito'y magtatayo ng kingdom. Parang kumbaga ngayon ay ang world power ngayon ay US. Magtatayo ng napakalaking kaharian. Halimbawa sa kung saan man gusto ng Panginoong Jesus, ng Mesiyas na darating. Pagkatapos, ang lahat ng mapapadikit sa kanya, magiging mga minister by Ministry of Agriculture, ng Minister of Agriculture, Minister of Defense, Minister of Health, Minister of Education, Minister of ganito. Yun ang iniisip na sino mang susunod sa kanya, kahit na nitong mga disciples. Ngunit ang Panginoon ay gustong ipakilala ang Diyos Ama. Sapagkat ang sabi po ng mga Hudyo, ang Diyos Ama ay magagalitin. Ang Diyos Ama ay stricto. Ang Diyos Ama ay pinagkasala. Ikaw nagkaketong, di ka na maliligtas.
O ang Diyos Ama ay natingin lamang doon sa mga sisimba ng Sabado, doon sa mga hindi maingay doon sa sinagoga o sa templo, doon lamang sa nagbibigay ng ikapo, doon lamang sa mga nasunod sa kautusan. Ay pagka kayo'y nagkasakit noon, ng malubha, ng ketong, naku, bukod ho sa alam niyo nang wala ng remedy, nakakahiya pa. Pag-uusapan kayo ng mga tao, dahil sabihin, ay nagkaketong si Mary Jo, meron niyang kasalanang nagawa, may nagawang lihim na kasalanan. Ganon po ang kanilang isipan, na ang Diyos ay isang Diyos na nagpaparusa, na ang Diyos ay isang Diyos na hindi mapagmahal. Iyon po ang dahilan kung bakit na Panginoong Hesus ay dumating sa lupa. Gusto niyang ipakilala ng Panginoon niyang Ama, ang Diyos Ama ay napakabuti. At lahat po ng kanyang gagawin ay makikitang ugali ng Diyos Ama. Kaya siya po ay walang pinipiling tao. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala, bata, matanda. Kanyang minamahal, kanya pinapagaling, sinasabihan kapag may lihim na kasalanan, pero hindi yung, ikaw ha? Kita, nagkasala ka. Hindi mo siya nanunumbat. Napakabuti ng Panginoon. At yun ang nakita ng mga tao. Kaya ang mga tao, kahit saan sugod, basta nakita nila ang Panginoong Hesus. Kaya nga, senaryo pong ito, narito ang Panginoong Hesus. Nais ko pong isipin, wala siyang pinipiling lugar na siya, dahil siya ay superstar, dahil siya ay sikat, dahil sa Panginoong Hesus, gusto ko sa, yung magandang, lugar dyan sa SMX Bagayon. Sa MOA, hindi sinabi ng Panginoon, doon ako, Cavite Mission, dalhin doon ang mga tao. NPUC, dalhin ang mga tao. Ako'y Panginoong Diyos, ako si Jesus, napakabuti kong mangaral, dalhin ako doon. Ayoko doon sa hindi magandang lugar. Gusto ko aircon. Ang Panginoong Hesus hindi po gayon. Basta maraming tao, nakita niya ang mga mukha ay malulungkot, nakita niya na gusgusin, nakita niya na sobrang hirap na physically, mentally, socially, emotionally, spiritually. Kahit nasaan, hindi humamimili ang Panginoon. Naisipin na yung bangkang ginamit ay di nung nakaraang gabi ay nangisda. Ay di, pero wala namang nahuli. Pero yung ganaman hong bangka ay mag-aamoy, papabango pa, ay di hindi. Ang bangka ay amoy isda, malansa, basa. Pero hindi naman sinabi ng Panginoon, ay ayoko dito naman basa. Ay ayoko dito mabaho, malansa. Hindi naman namili ang Panginoon ng pulpito. Ang importante sa Panginoon ay masabi niya ang kalooban ng kanyang Ama, makapagbigay ng lakas ng loob na kahit sila sakop ng Roma, hindi importante yon. Ang importante ay mapabilang ka sa kanyang kaharian ng biyaya. Ikaw ay maniwala sa kanya, mabuhay ka sa pag-ibig sa kapwa, ikaw ay magtapat. Okay na yun sa Panginoon. Amen? Amen. Kung wala kang pang-ulam mamaya, manalangin ka, hindi masama ang humingi, magsikhay ka. Kung wala ka talagang pera, okay. Kaysa naman magtitis ka ng gutom. O di ka, kato ka kay kapitbahay, sabi mo, wala po talaga kaming pera, pwede po makahingi muna ng kanin. Pag ako po'y nakaluwag-luwag, babayaran ko rin po. O ang Panginoon ang maganti sa inyo. Kung ikaw man ay kaunti lang ang naging kaluwagan sa buhay, basta ikaw ay magtapat sa iyong ikapo, sa iyong handog, sa iyong tungkulin, bumalik ka doon sa iyong pinagkautangan, at pagkatapos ay kung wala kang pampaaral, maghintay lang, basta tayo'y magtapat. Amen? Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, lalong hindi rin sa katanyagan. Ang tagumpay ay nakikita sa spiritualidad. Amen? Minsan, sabi ko sa aking asawa, darling, wala pa tayong lupa at bahay. Pag tayo'y naging matatanda na, saan tayo pupunta? Sabi na aking asawa, doon sa langit, maganda ating bahay.
Ay siya, sige, ano pang gagawin ko? Ay siya, sabihin ko, oo nga pala, oo. Pero naisip ako, anong pamamaan ako kahit bahay ng kalapate doon sa aking anak? Eh di wala. Gagaya pa sa aming mangungupalan. Ay sabi na aking asabi, ba't bagay ko isip ng isip? Ay di, sige, wag nang mag-isip. Kaya nandoon na lang ako. Ako'y nandoon sa ideya ng Panginoong Jesus na lamang ang magbibigay sa amin ng bayat lupa sa langit. Amen? Ang importante tayo magtapat. Amen? Amen. Ano ba ka naman yan? Ano ba ka naman yung kapurihan ngayon? Sasabihin ng tao, oh, ang ganda mo. Ay, maganda ka naman, oo. Wow, wow, ang yaman mo. Ayan, wow, ang sikat mo. Ang ating, hindi masama kung binigyan ng Panginoon sa iyo. Ngunit masangarin natin ang tayo'y maligtas. Amen? Amen. Kung kaya't ang Panginoong Jesus ay nagpunta doon sa bangka at pagkatapos ay nangaral. Mga kapatid, ang nais ko pong ibigay ditong leksyon ay, ang Panginoong Jesus ay gumagamit ng pulpito na simple at kahit saan. Mga kapatid, nais niyo po bang maging pulpito ng Panginoong Jesus? Ako'y nais ko. Alam ko, nais niyo ring maging pulpito ng Panginoong Diyos. Paano kayo magiging pulpito ng Panginoong Diyos? O mga minamahal, hayaan ninyo ang Panginoong Jesus ay makita sa inyo at sa akin. Ang Panginoong Jesus ay pinakamabait. Wala nang babait pa. Kumusta ako? Sabihin niyo sa sarili ko. Ay, sabihin niyo sa inyo sarili. Kumusta ka? Ang puso mo, pinakamabait ka ba? Paano magiging pulpito ng Panginoon? Ang pusong mapanaghili. Ang pusong maramot. Ang pusong hindi mapagpatawad. Ang pusong mapunahin. Ang pusong laging may hinanakit. Ang pusong hindi masayahin. Paano po tayo magiging pulpito ng ating Panginoon? Paano tayo makakapagpakita ng kanyang aral? Paano tayo makakaparticipate sa I will go? Kung ayaw nating lalabas sa comfort zone natin. Ang ganda ng ating nag-aaralang, leksyon, excuses o mga dahilan sa misyon, takot, hindi madali, hindi convenient, ayoko pumunta sa lugar na nay, baka ang aking paa madumihan. O kaya, masisira ang aking rest. Madami. Ano po, apat na excuses sa sinabi doon. Paano tayo maging pulpito na ating Panginoong Jesus kung tayo ay hindi magpapagamit sa Kanya? Kung hindi tayo magiging kasangkapan ng lahat ng Kanyang sasalitain? Kung hindi tayo magiging kasangkapan na makaka-witness sa Kanyang kaluwalhatian? Pangalawa, ating pagpapatuloy. When he had stopped speaking, tapos po magsalita ang Panginoong Jesus, 3 oras hanggang 4 na oras hanggang 5 oras ang minimum ng pagsasalita ng ating mahal na Panginoong Jesus. At kung hindi pa sasabihin ng mga alagad, ay sorry po sa mga tao, sorry po, magpapahinga muna ang aming guro, ay hindi aalis ang mga tao. Kita nyo yung nagsalita sa 5,000 mahigit. Aba, ang mga tao tuwang-tuwang makinig sa Panginoong Jesus. Hindi nakaramdam ng gutom. Kaya sabi niya, ay Panginoon, sabi ng mga alagad, ang alagad na ang nasusura, naiyamot. Panginoon, ay kayo magtapos na. Gawa ko ng yung mga tao uuwi, ang mga aring hindi pa nakain. Aba, ang mga apostol pa ang nagtataboy. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag naman, kawawa, bakit natin pa aalisin nang hindi nakain? Sasabi ng isa, gusto pang pakainin. Ari 5,000 aray, paano rin pakakainin? Kaya hindi alam naman ng Panginoon ang isip niya. Ay, Panginoon naman, paano rin kakain? Sabi ng Panginoon, ay maghanap kayo diyan ng may pagkain. Napapakamot sa ulo ang mga disipulo.
paano pakakainin ng guro? Hindi pa ho sila sold ng Panginoon ni Panginoon. Paano pakakainin ito? Ang aking pumutos ay, kahit magutom ang mga tao, talagang pong sa kasabikan, sa tao, sa isang nilalang o sa isang tao, sa isang persona, na yung bagang pag nagsilitay, hindi maiilang. Yung po bagang ang lalabas lamang sa salita ay mga magigiliw, mga mapagmahal na salita na hindi masasaktan. Ano po, ang dami ko nang nasaktang tao. Ako'y napapahiya sa mahal na Panginoong Hesus. Ako'y hiyang-hiya. Pero sa Panginoong Hesus, walang nasaktang tao. May nasaktan man, di yun naman po mga eskrib at pariseyo na nagmatigas na po ang puso sa Panginoon. Pero yung sa tao naman na nagnanais na makinig sa Panginoon, ay naku po, ay palaging umaalis ng nakangiti at palaging may pangako sa puso na simula ngayon ako'y magbabago na. Gusto ko pong tanungin na aking sarili, nung ako kaya'y mapakinggan o makausap ng tao, aking kausap, ano kaya ang sinabi? Mabuti pang di ako nakapag-usap sa maridyong iyan. Ay ako lamang ay walang napala, ay kaka-adventista ay kasungay. Ayan, ano. Ay mabuti pa sana ang nasabi nila sa akin, mabuti nakausap ko si Maridyo, kahit naman walang laman ang sinabi, laging nakangiti, ay siya ako'y ngingiti na palagi. Kahit wala akong natutunan doon, ay para bagang pag nagsalita ay ako'y nakangiti na rin, ako'y nahahawa, ay ako'y pinakamasungit sa aming baryo, ay simula ngayon, ay ako'y ngingiti na. Ayan, ano po? So, ganyan po ang mga nakikinig sa Panginoong Hesus ay natapos na. Gusto na rin ang mga magpahinga na Panginoong Hesus sapagkat siya rin naman ay tao, ano ho? Kaya nang matapos na ang pagsasalita, ang sabi niya kay Simon, Simon, ihagis mo sa malalim ang iyong lambat at ikay makahuli ng isda. Sabi ni Simon, Panginoon naman, buong gabi, parang di mo alam, buong gabi wala kaming tulog. Buong gabi kami nagganap ng isda. Wala kaming nahuli. Sabi din, parang gusto sabihin ni Simon, ni Pedro, Panginoon, ikikarpintero. Ako'y master fisherman, pro. Sasabihan mo ako, Pedro, yung lambat mo ay ilabas mo. Guro, hindi tayo nagkakaintindihan. Magdamag kami na ng isda. Hagis din, hagis doon, hagis sa likod. Wala kaming nahuling isda. Ako ang pinakamagaling na mangingisda sa buong Kapernaum. Ikaw, galing kang Nazareth. Di mo nga siguro kinala ang isda Dali kay karpintero, sold ako, karpintero ka, hindi ako lalaban, pero ako, may doktoral ako ng pangingisda. Ikaw wala. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, diyan, doon sa bandang kanan. Pero lihim lang yun. Di siya sabihin. Nagalang din naman pa si Pedro sa Panginoong Hesus. Pero sa isip-isip niya, ako ang number 1 fisherman. Kilala ko yung mga tao na yan, mga fisherman din yan, pero walang binatbat yung mga yan sa akin. Tapos sasabihan mo ko ngayon. Pero ano sabi ni Pedro? Tingnan natin, very good naman natin si Pedro. Kahit siya nag-isip ng gayon. Ang sabi ni Pedro, wala kami nahuli, pero sige po, guro. Dahil salita mo yan, sinabi mo po, ako po ay maghahagis ng lambat. At anong nangyari? Noong ginawa nilang paghagis ng lambat, sa dako sinabi ng Panginoong Hesus, nakahuli sila ng napakaraming isda na halos ang lambat ay masira. 7. Kaya't ang ginawa nila, tumawag sila sa kanila mga kaparehong mangingisda doon sa kabilang bangka upang pumunta sa kanila at sila'y tulungan. At sila ay pumaroon at ang bangka ay punong-puno ng isda. At sa kadamihan ng isda ay lulubog. Naku po! Ay lulubog ang bangka. At
makahuli sila ng marami. Mga minamahal, ano pong leksyon nais nating makita natin dito? O mga minamahal, hindi ang panahon ay maaaring lumipas, ang mundo ay magugunaw, ngunit ang salita ng Diyos kailan may hindi magmamaliw. Amen? Sinabi ng Panginoong Diyos, Pedro, ang lambat mo iagis mo. Kung sabi ng Panginoon, makinig ka. Akong nagsalita. Ang isda ay susunod sa akin. Amen? Lahat susunod. Nature. Mga kung ano man yan, susunod yan sa akin. Maniwala ka lang, mga minamahal. Naniniwala pa ba tayo dito? Naghahanap tayo ng kalooban ng Diyos. Halimbawa, minsan, ano talaga ang kalooban ng Diyos? Lord, hindi ko talaga maintindihan ang kalooban mo. Saan ako pupunta? Mga kapatid, kapag tayo nakakarinig ng hindi alam ang kalooban, kung ano susundin, ito! Narito ang kalooban ng Panginoong Jesus. Sorry po. Narito ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ito mag-aatid sa atin. Minsan sasabihin natin, ay ang kalooban. Minsan po, patawad po kung tayo po minsan ibiktima nito. Mananalangin sa may sakit. Panginoon, kung kalooban mo po, ay pagalingin mo po itong may sakit. O kaya naman po, kung kalooban mo po, ay pagpahingahin nyo na. Mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon ay palaging sa maganda. Yung sakit, ay kasi sabi natin kalooban, dahil naniniwala tayo antimano o aga o kasi pasimula. Sorry po. Na ang sakit, tukso, kalamidad, kung ano pa mga masama, ay galing sa Panginoon. Hindi po. Yan ay bunga ng kasalanan. Bunga po ng kasalanan, lahat ng masama. Hindi kailanman yan galing sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, ako po'y nagka-cancer. Kung ito po'y kalooban nyo, tinatanggap ko, patawad po, mali yun. Hindi po kalooban ng Panginoon tayo magka-cancer. O kaya ay ano po, mamatay. Ang kalooban ng Panginoon ay laging sa papaganda. Lagi kang malusog. Kaya nga sabi ako'y nagparito upang kayo'y mag-enjoy ng buhay. At ito'y enjoy nyo. Saan? Sa kataas-taasan. Ay, kalooban po ba ng Panginoon na tayo ay laging madadapa sa ating panampalataya? Oh, thank you po talaga. Blessing number 4. Thank you, anak. Sige. Thank you. Pwede nyo lang. Ayan, thank you po. Thank you po talaga. Patawad po. Ay. Ang kalooban ng Panginoon ay yung wala tayong sakit, wala tayong problema, wala tayong pinag-aalala sa araw-araw. Lahat po ng ating nararanasan na hindi maganda ay bunga ng kasalanan. Amen? Amen. Pati po yung mga kalamidad na yan, madali pong sundin ang kalooban ng Panginoon. Pumunta po tayo sa Biblia. Kalooban niya ay tayo magpakabuti. Amen. Kalooban niya tayo magpakatibay sa pananampalataya sa kabila ng lahat ng bunga ng kasalanan na iyang kamatayan at lahat sakit. Iyon ang kalooban ng Panginoong Jesus, mga minamahal. Kalooban ng Panginoong Jesus na tayo magsisigla sa kanyang gawain kahit nakakatamad. Lord, tamad na po ako. Ang tagal ko ng member. Ang binyagan isa. Ako po'y nagsasawa na, Lord. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay palaging tayo'y magsisigla sa kanyang gawain. Araw man o bagyo. Amen? Amen. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, kayo ay akin, kayo'y magtapat. Ito ba'y dapat pa nating pag-alinlanganan? Hindi na. Mga kapatid, ako po'y nagsesermon, tumatama sa akin, hindi na ako nakapagbasa ng banal na kasulatan sa araw-araw. At ako po'y nakakapagbasa ng pinakamatagal ay 10 minutos. Naku po, Lord, patawad po. Ay, ang sabi ni Mrs. White, at yung parang ating panampalataya ay palaging masigla, nagniningas, nag-aalab. Hindi tayo kailanman matutukso ng kaaway o palaging ang salita ay nandito.
kung minimum ng isang oras? Isang oras magbabasa ng Biblia. Ano ho? Amen? Minimum. Ako inip na sa 10 minutes. Kaya ito po'y tumatama sa akin. Pero bakit sa ibang bagay? Abay, ako'y mabilis pa sa alas 4 at napakatagal ko minsan. Bakit pag sa trabaho? Bakit sa pagbabasa ng hindi Biblia? Ako'y nakakatagal ng 3 oras. Bakit pag Biblia na, hindi na ako makatagal? Ito pa naman ang ano po, itong hindi magmamaliw, itong ating sandata, ito ang kalooban ng Panginoong Diyos. Amen? Pangatlo, ito pong aking paborito, sa akin pong ibibigay ngayong umaga, nang si Simon, pagkatapos po na makarinig, na makapangisda ng marami. Si Simon Pedro, nung makita niya ang halos, lahat ng isda'y pumasok sa dabangka. Siya ay nagpatira pa sa Panginoong Jesus at sinabing, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y makasalanan, O Diyos." Mga kapatid, kailan tayo huling nagpatira pa sa Panginoong Jesus? Mari sabihin nyo, Ate Mary Ju, huwag ka magsalita ng gayaan, di mo ako nakikita, ako'y lagi nakaluhod. Siya nga naman, patawad po. Ngunit nais ko rin pong itanong sa aking sarili, kailan ako talagang naglumuhod ng matapat sa Panginoong Jesus? Kailan ako nagsabi sa Kanya na layuan mo ako, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan? Ngunit ang paglayong iyon ay hindi upang sabihin na ako'y lalayo na, Panginoon. Ang sabi ay, layuan mo ko, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Kailan po natin naramdaman na tayo makasalanan? Natatakot ako na baka sapagkat tayo laging nasimba tuwing Sabado. Natatakot ako na lagi tayo nagbibigay ng tithe. Number 1 tithe giver ako, Sister Mary Jo, wag mo akong husgahan. Number 1 offering giver ako, wag mo akong husgahan, Sister Mary Jo, hindi ako makasalanan. Ako'y palaging napakasigla, maghapon ako sa iglesia. Ako ang pinakamalaking mag-donate na kung ano man. Ang pagiging makasalanan ay nakikita lamang kapag palagi nating naaalala na ang Diyos, anak, ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus para sa kasalanan ng marami, at pagkatapos nais niya na yung kanyang kamatayan sa krus, na kanyang pagdating ay atin namang ibabahagi sa iba, at ang kanyang pag-ibig, ang kanyang karakter ay makikita sa atin upang mahawa natin ang iba. Yun po ang tunay na nakakakilalang siya ay makasalanan. At sa kabila ng nakikilalang siya'y makasalanan, siya'y umaasa, may pag-asa sa Panginoong Jesus na siya'y palaging minamahal. Ibig sabihin ng layuan ay hindi naman talikuran, kundi yung kanyang presensya ay palaging nandiyan. Yung kanyang presensya ay yung nakikita mong sarili mo bilang hindi isang karapat-dapat. Ngunit, kahit hindi mo nakikita ang karapat-dapat ang sarili mo, ikaw ay patuloy na didepende sa Panginoong Jesus. Bakit po nagustuhan ko itong sinabi ni Pedro? Nagpapakita po ito ng dependence o pagsandig lamang sa Panginoong Jesus. Kapag sinabi mo pong, Panginoon, ako ay laging tatabi sa iyo, sapagkat damang-dama ko po, na ako po ay talagang sikat na sikat pagkatabi kayo. Panginoon, hindi ako lalayo sa iyo, sapagkat ang pakiramdam ko ay ako'y banal na banal sa tabi mo. Pero wag ka mamaya, kilala mo gayon si yung ating church member. Aba, ay nakita ko sa may tabi ng sinihan. Ay, hindi naman alam kaya nasa tabi ng sinihan ay binigyan pulube daon. Pero banal siya, banal sa iglesia. Panginoon, ako ay tuwan-tuwa. Dahil ako ay, alam niyo naman po, Panginoon, ay, ang dami ko pong, ang anak ko po, napagtapos ko po, Panginoon. Salamat po talaga sa inyo. Pero siyempre, Panginoon, dahil ako masipag. Alam niyo naman yan. Yan. Mga kapatid, ang sabi ni Pedro, layuan mo ako
sapagkat ako'y makasalanan. Layuan mo ko, Panginoon, sapagkat minsan nakakalimot ako, maraming beses nakakalimot ako. Ang ibig din po sabihin dito ni Pedro, Panginoon, tulungan mo ako. Wala akong kakayanan sa sarili ko. Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ako nagtiwala sa iyo. Kanina gusto ko na ikaw hiyain. Na ako'y mas magaling sa iyo pagdating sa larangan ng pangingisda. Pero mas magaling ka pala. Patawad po. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Mga minamahal, tuwing umaga, sana panalangin natin, Panginoon, tulungan mo ako sa araw na ito. Gusto kong magpuri sa iyo. Gusto kong maging pinakamabuti ako. Gusto kong maging pinakamapagpatawad ako. Gusto kong maging pinakamasipag ako sa gawain. Gusto kong ako ang Kristong makikita ng anak ko. Minsan po, kami ng aking anak, kahit iisa iyon, ay kagulo. Sapagkat ako po ay mabunganga. Ay, ito namang aking anak, palibasa ay kabataan, sasabihin sa akin, Mama, alam ko na po iyan. Sabi, kung alam mo na anak, ay bakit yan pa rin ang ginagawa mo? Bakit Mama, perfecto po ba kayo? Ako'y natigilan. Ay siya nga naman, perfecto baga ako? Ay siguro'y mas maganda ang aking estilo. Masasabi ko, Panginoon, gusto kong dependent sa inyo. Kapag ako'y magpapakita ng kagandang loob sa anak ko, kapag nakikita ko siya'y nalilis siya, medyo hindi ko gusto, ay sasabihin ko, anak, Lika, parang ako ay nasaktan kanina. O kaya, anak, mag-usap tayo. O kaya, anak, ano kaya kung sasabihin ng aking anak minsan naman, corny naman po kayo, Mama. Ano kung sasabihin ninyo? Kahit ako sabihin ng gayon, basta sabihin ko, anak, alam mo, mandawar kita, yapos muna, anak, yapos. Ganyan. Ano po? Sasabihin ko lamang na, anak, mahal kita. Anak, ganito sana yung sasabihin ko kaninang umaga. At kahit pa ang ating anak, kahit pa ang ating asawa, ay medyo naiilang sa atin, magpatuloy lang tayo na ang makikita sa atin ng Panginoong Hesus, kahit hindi tayo magbunganga, kahit hindi tayo magsermon, basta't ang nakikita lagi sa atin ng Panginoong Hesus, basta't ang ating laging panalangin ay ano po, Panginoon, huwag po akong pababayaan. Panginoon, ako po'y makasalanan. Panginoon, kailangan ko po ang inyong banal na Espiritu mula sa pagising sa umaga hanggang sa kayo'y dumating. Makita po kayo sa akin. O mga minamahalang nais sa Panginoon sa atin, tayo kanyang maging pulpito upang sa pamamagitan natin ay makapagsalita siya sa mga tao at mismo sa ating puso. O gusto ng Panginoon tayo hanggang ngayon mula siya dumating. Ito pa rin ang ating basahin. Itong ating paniwalaan. Itong ating saliksikin. Ito'y palaging may bisa. Mundo man ay magwakas. Walang isang kudlito, isang tuldok na maaaring mawala dito. Ito'y patuloy nating basahin sapagkat narito ang kanyang kalooban. Narito ang daan patungo sa walang hanggan. At mga minamahal, salamat po, amen, amen. At mga minamahal, lagi natin sa nawang idalangin sa Panginoon, Panginoon, wala akong lakas. Panginoon, tulungan mo ako. Ang presensya mo ay nasa buong mundo at lampas pa. Panginoon, tulungan mo ako na maging kagaya mo. Tulungan mo ako na makaakit ng mga tao para sa iyo. Wala akong kakayanan. Tanging ang Espiritu lamang sapagkat ako'y makasalanan. Ngunit sa tulong mo, makakapaghatid ako ng kaluluwa sa iyo. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugulat
sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa